Nagsisimula ang ating kwento sa isang tahimik at mainit na gabi. Isang gabi na ang buwan ay nagniningning at ang hangin ay dumarampi ng marahan sa mga dahon. Sa kanyang maliit na kwarto, nakahiga ang batang si Ava. Mahigpit siyang nakayakap sa kanyang paboritong stuffed toy na dinosaur at nakabalot sa malambot na kumot na may mga larawan ng dinosaur. Mahilig na mahilig siya sa mga dinosaur. Alam niya ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga itsura, at ang kanilang mga kwento. Ngunit, habang siya ay unti-unting inaantok, may narinig siyang kakaibang tunog, parang galing sa kanyang bintana. Maingat na iminulat ni Ava ang kanyang mga mata. At doon, sa likod ng gumagalaw na kurtina, may isang mukha na nakasilip. Isang maliit na Apatosaurus. May mahabang leeg, malalambot na mata, at mapaglarong ngiti. At nagsalita ang dinosaur. Hello, Ava! Gusto mo bang maglaro kasama ko? Hindi natakot si Ava. Bagkus, napuno siya ng tuwa at pananabik. Aba, syempre. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at lumapit sa bintana. Ang maliit na Apatosaurus ay umurong at inalok ang kanyang malapad na likod. Pwede kang sumakay sa akin. At sumampa si Ava. Malamig at makinis ang balat ng dinosaur. Hinawakan niya ang leeg nito at sila'y naglakad palayo sa bahay, papunta sa isang mahiwagang parang. Sa gitna ng parang, maliwanag ang buwan. Kumikislap ang mga bituin na parang maliliit na ilaw ng diwata. At doon, nagsimula ang kanilang laro. Tagu-taguan, tagu-taguan. At sila nga'y naglaro. Tumawa, naghabulan, nagpagulong-gulong sa damuhan, at muling humiga sa ilalim ng kalangitan habang pinagmamasdan nila ang mga bituin. Sinabi ni Ava, "Parang mga yapak ng hayop sa langit." Ngumiti ang dinosaur. Siguro na nga may mahiwagang hayop na naglalakad sa kalangitan at ang mga bituin ay mga bakas ng kanyang paa. Pareho silang natawa at sabay na napapikit. Bago tuluyang makatulog si Ava, narinig niya ang banayad na tinig ng kanyang kaibigan. Kapag may gusto kang ibulong, kahit anong lihim, kahit anong lungkot, sabihin mo lang sa gabi, maririnig kita, saan man ako naroroon. At mula noon, alam ni Ava na hindi siya kailanman nag-iisa. Dahil lagi niyang makakausap ang kanyang lihim na kaibigan, ang mabait na dinosaur, at siya'y mahimbing na natulog sa ilalim ng mga bituin.
Thank